Ako si Leo. Isa lang akong simpleng varsity player na tahimik lang sa gilid ng court. Habang ang iba kong teammates ay palaging sumisigaw, nagtatawanan at nagpapakitang gilas. Ako'y palaging nakatingin lang. Hindi sa bola, kundi sa isang tao. Si Nathan, ang star player ng team namin. Matalino, mabilis, at higit sa lahat palaging may ngiti sa labi. Kahit pawisan at hingal na hingal, parang ang gaan-gaan pa rin ang aura niya. Pero syempre hindi ko pwedeng ipahalata. Kasi sa mundo namin, ang lalaki at lalaki ay dapat matigas. Dapat walang kahinaan. Dapat walang iniibig na kapwa lalaki. Isang hapon matapos ang practice, naiwan kami sa court. Nakalis na ang lahat pero ako, nag-extend ng shooting drills. Ang hindi ko alam, nandun pa pala si Nathan. Naglalagay ng ice pack sa tuhod. Uy, Leo, bakit nandito ka pa? Di ka ba uuwi? Tawag niya. Kinabahan ako lalo nung makita ko siyang nakatingin ng diretso sa akin. Wala lang. Dagdag ensayo. Sagot ko, habang pinipilit na maging kaswal. Lumapit siya, dala ang bola. Sabi niya, tara, 1-on-1 tayo. Wala nang nanonood. Tayo lang. Kinagat ko yung labi ko. Hindi ako makapaniwala. Ako at si Nathan, maglalaro kami lang. At nung magsimula na, bawat dribble niya, bawat tapik ng palad niya sa braso ko, ramdam ko. Hindi ko na alam kung bola yung hinahabol ko o yung tibok ng puso ko. Pagkatapos ng ilang minuto, napagod kami. Umupo siya sa sahig. Ako'y naupo din. Tumingin siya sa akin, seryoso. Tapos sabi niya, alam mo Leo, iba ka. Napatigil ako. Iba ka maglaro ah. Iba ka mag-isip. Iba ka sa lahat ng nakasama ko dito. Wika niya. At doon nagsimula ang lihim na parang di ko na kayang itago. Sa court, sanay akong magtago sa mga mata ng manonood. Pero paano kung sa isang tao lang bumagsak lahat ng depensa ko? Mula nung hapon na nag-1-on-1 kami ni Nathan, hindi na maalis sa isip ko yung mga sinabi niya. Yung iba daw ako. Ano bang ibig sabihin yan? Ano bang ibig sabihin ng mga salitang yun? Kinabukasan sa practice, parang normal lang siya. Masigla, palabiro, kinukulit yung ibang teammates. Pero kapag nagkakatinginan kami, para bang may kakaibang init na dumadaloy sa dibdib ko. Leo, catch! Sigaw niya mula sa gitna ng court, sabay pasa ng bola. Nahuli ko naman pero ramdam kong mas mahigpit yung tingin niya kaysa sa normal na pasa lang. Parang may mensahe. Pagkatapos ng ensayo, sabay kami naglakad pa uwi. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Dati naman madalas kaming sabay pero ngayon alam kong may kakaiba na. Parang gusto kong lumubog sa lupa. Leo, sabi niya bigla. Bukas after practice, sama ko sa akin. May papakita ako. Napakunot noo ako. Sabi ko, ano yun? Tapos ngumiti lang siya. Yung paborito kong ngiting parang walang problema sa mundo. Tapos sabi niya, secret.
Kinabukasan, tinupad ko yung sinabi niya. Matapos yung practice, imbes na umuwi, sumama ako sa kanya. Dinala niya ako sa isang maliit na gate sa likod ng gym. Papunta sa isang lumang half court na halos wala nang gumagamit. Dito ako madalas mag-ensayo mag-isa, sabi niya. Tahimik, walang istorbo. Tapos, sabi ko, bakit ako? Kumibit balikat siya. Sabi niya, gusto ko makasama ka. Di ko alam kung anong sasabihin pero bago pa ako makapag-react, inabot niya yung bola. Tara, pasa lang tayo, walang laro, walang score. Tayo lang. At doon nagsimula yung pinakaunang lihim naming dalawa. Isang simpleng pasa ng bola pero sa bawat hawak ko, sa bawat salo niya, parang may dumadaloy na hindi lang basta laro. Sa court ang pasa ay tiwala, pero sa puso ko, bawat salo ay tila pag-amin. Kung ganito ba kami palagi, kaya ko ba bang itago? Akala ko simpleng pasa lang, simpleng laro lang ang magtatahi sa amin ni Nathan. Pero habang lumilipas ang mga araw, napapansin ko, mas lalo kaming nagiging malapit. Isang gabi, matapos yung practice, nagpaiwan na naman kami sa lumang half court. Tahimik ang paligid, tanging tunog lang ng bola at tiyapak namin ang maririnig. Leo, tawag niya bigla habang hawak yung bola. Bakit? Sagot ko naman. Tinitigan niya ako. Hindi yung tipong simpleng tingin lang, kundi yung tingin na parang gusto niyang basahin yung kaluluwa ko. Bakit parang lagi kang tahimik? Hindi katulad ng iba nating teammates na palaging mayabang at maingay. Hindi ko alam kung paano sasagutin pero ngumiti lang ako ng pilit. Sabi ko, ganito lang talaga ako. Lumapit siya dahan-dahan. Halos marinig ko na yung hininga niya. Alam mo ba, mas gusto ko yung ganyan. Yung hindi maingay pero sigurado sa galaw. Bigla ko na-realize halos isang dangkal na lang yung pagitan namin. Ramdam ko yung init ng katawan niya. Ramdam ko yung tibok ng puso na parang tatakbo palabas ng dibdib. Pero bago pa man mangyari ang kung ano, biglang umihip ang malamig na hangin. Napaatras ako. Nathan, baka hinahanap ka na nila sa bahay. Ngumiti siya. Hindi yung ngiting pabiro. Yung ngiting parang may tinatago rin. Sabi niya, okay lang, mas gusto ko nandito ka. Pag uwi ko hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog. Lagi ko naaalala kung paano siya tumingin, kung paano niya sinabi na mas gusto niya yung katahimikan ko. At sa loob-loob ko, unti-unti kong tinatanggap ang isang katotohanang matagal ko nang tinatago. Sa loob ng court, ako yung bantay sa bola. Pero sa puso ko, ako yung tahimik na bantay ng damdamin ko para kay Nathan. Sa bawat depensa may puwang na binibigay pero hanggang kailan ko kayang bantayan ang sarili ko? Kung siya mismo ang pilit na sumisingit sa puso ko. Habang lumilipas ang mga araw, parang hindi na lang basta basketball yung connection namin ni Nathan. May mga tingin, may mga biro, at may mga sandaling tila hindi na para sa iba, kundi para lang sa aming dalawa. Isang gabi, pagkatapos ng game namin sa liga, nagpasya kami dumiretso ulit sa lumang half court. Pagod na pagod kami,
pawisan pero hindi ko mapigilan ng kilig nang makita ko na mas masaya siya kapag kaming dalawa lang. Ang galing mo kanina, sabi niya habang humihinga ng malalim. Tapos umiling ako. Sabi ko, ikaw kaya yung gumawa ng winning shot? Ngumisi siya. Sabi niya, oo, pero kung wala kang pasa, wala rin akong tira. Tahimik kaming umupo sa sahig, magkatabi. Ramdam ko yung init ng balikat niya na dumidikit sa balikat ko. Leo, wika niya na halos pabulong. Alam mo ba, sa lahat ng teammates natin, ikaw lang yung kaya kong pagkatiwalaan. Napalunok ako. Di ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pero nung tumingin siya sa akin, ng seryoso, na parang may gustong sabihin na matagal nang kinukubli. Leo, kung may lihim ako, tatanggapin mo ba? Hindi ko na alam ang isasagot. Gusto kong sumigaw ng oo pero natatakot ako. Baka kasi hindi ko kayanin kapag nalaman ko yung katotohanan. Baka masaktan lang ako. Kaya ngumiti na lang ako ng tipid. Sabi ko, depende kung ano yung lihim. Tumawa siya ng mahina pero ramdam kong pilit yun. Tapos tumayo siya, kinuha yung bola at sinabing, sa tamang oras, malalaman mo rin. Pag uwi ko, hindi ako makatulog. Ano kaya yung lihim ni Nathan? At bakit sa akin niya gustong ipagtapat? May mga tira sa court na hindi sigurado kung papasok. Pero susubukan mo pa rin. Ganon din ba sa pag-ibig? Tataya ka kahit hindi mo alam ang resulta. Ngayon alam kong wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Matapos ang practice, muli kaming naiwan ni Nathan sa lumang half court. Ngunit ngayong gabi, ramdam ko yung kakaibang tensyon. Ngumiti siya, may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Leo, sabi niya at lumapit ang dahan-dahan. Bakit? Sagot ko. Ramdam kong mabilis yung pagtibok ng puso ko. May sasabihin ako at sana handa ka na. Wika niya. Huminga siya ng malalim, tinitigan ako sa mata. Matagal ko nang nararamdaman to. Pero natatakot ako eh. Natatakot ako masira yung friendship natin. At natatakot rin akong baka hindi mo tanggapin. Tumigil siya saglit at ramdam ko yung kaba sa paligid. Tapos nagulat ako sa sinabi niya. Leo, mahal kita. Tahimik lang ako sa unang saglit. Parang umikot yung mundo ko at sa bawat tibok ng puso ko sumasabay ang salitang yun. Ngunit pagkatapos, hindi ko na napigilan. Ako, mahal din kita, Nathan eh. Sagot ko. At dahan-dahan kami naglapit. Sa court habang naglalaro lang kami kanina, ngayon ay naglalaro na kami ng ibang laro. Isang laro ng damdamin, ng tiwala, ng pagmamahalan. Walang score, walang nanonood. Kami lang at ang lihim naming nagiging bukas. Sa basketball court, natutunan kong bawat pasa ay tiwala. Sa puso ko, natutunan kong bawat lihim ay pwedeng maging pag-ibig. At sa bawat tibok ng puso namin ni Nathan, sa wakas, wala nang itinatago.
Ang lihim sa basketball court ngayon lihim na ng puso. Pero bukas sa mundo. At ngayon, habang nakaupo ako sa lumang half court kung saan nagsimula ang lahat, hindi ko maiwasang ngumiti. Makalipas ang ilang taon, nag-iba na yung takbo ng buhay. Tapos na yung mga liga, tapos na yung mga ensayo. May kanya-kanya na kaming landas. Pero isang bagay ang nanatili. Ang alaala ng unang pasa, unang tingin, at unang pag-amin. Si Nathan, oo, nandito pa rin siya. Hindi na siya star player ng dati naming team. Pero sa puso ko, siya pa rin ang MVP. Madalas naming balikan ng gabi kung kailan niya sinabi ang mga salitang bumago sa buhay ko. Yung, Leo, mahal kita. At ang sagot kong hindi ko na kayang itago, na mahal din kita. Ngayon tuwing pumapadyak ang bola sa sahig, para bang sinasabi nito, hindi lang ito laro, ito yung kwento natin. Nakangiti si Nathan habang inaabot niya yung bola sa akin. Sabi niya, kahit tumanda tayo, Leo, pasa pa rin kita. Tumawa ako. Sabi ko, at sasaluhin ko palagi. Sa court na to nagsimula yung aming lihim at dito rin, makalipas ang panahon, pinatunayan namin na yung mga lihim na tinatago ng puso ay may tamang oras para maging malaya. Sa bawat pasa, natutunan naming magtiwala sa bawat tira. Natutunan naming sumugal at sa bawat taon, natutunan namin ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa court. Dahil makalipas ang panahon, ang lihim sa basketball court ay hindi na lang lihim. Ito na ang buhay namin at pagmamahal na binuo naming dalawa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Paalam.